Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 32 minuto na po, makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Danis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin and Bernard. Good morning. Simulan na natin agad ang balitaan. Ataw na. Hataw na po. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations mula sa gumuhong estruktura sa Balibagong Angeles City sa Pampanga para masagip ang mga biktima natabunan ng debris. Minamadali na ng mga rescuer ang kanilang operasyon sa pagbabaka sakaling may mga buhay pang marirecover mula sa ilalim ng gumuhong gusali. Pinaigting na ng mga rescuer ang paggamit ng thermal scanning at maayos na sectoring ng buong operasyon para mas maging organisado ang deployment ng mga responder at mabilis na matukoy ang critical areas. Naka-standby naman ang iba pang rescue management units upang agad na magbigay ng first aid habang may mga ambulansya rin na nakadeploy upang agad na may sugod sa ospital ang marirecover ng mga biktima. Batay sa inisyal na investigasyon, sinasabing karamihan sa mga natabunang biktima ay pawang mga construction workers na natutulog umano sa ilalim ng itinatayong gusali kung saan naroroon ang kanilang barracks. Kasama rin umano sa mga ito ang natutulog doon ang kanilang mga asawa't anak. Nangyari ang trahedya bandang alas 2 ng madaling araw ng Linggo, May 24. Kagabi, may ilang katawan ng na-recover mula naman sa gumuhong gusali at sinubukang i-revive ng mga rescuer. Kahapon, isang Malaysian national rin ang sinasabing na-recover na bangkay mula naman sa gumuhong estruktura. Hataw Balita ngayon. Kasamang tumulong ang Metropolitan Manila Development Authority Search and Rescue Team o MMDA-SAR sa paghahanap sa mga natabunan sa gumuhong ginagawang siyam na palapag na hotel sa Pampanga. Kabilang sa nagtungo sa lugar si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na gumamit ng Long Range Acoustic Device o LRAD upang matawag ang atensyon ng mga posibleng survivor sa ilalim ng mga guho. Gumamit din ang rescue team ng advanced equipment tulad ng vibraphone at live locator para matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga biktima sa ilalim ng debris. Ipinadala rin sa lugar ang K9 units upang mapabilis ang rescue operations at masiguro ang kaligtasan ng mga natabunan. Hataw Balita ngayon. Magtatalaga ang Department of Public Works and Highways ng technical team ng ahensya na tutulong para sa isasagawang investigasyon kaugnay sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Isa si DPWH Secretary Vince Dizon sa agarang nagtungo sa site kahapon upang personal na alamin ang pangyayari at ipag-utos ang deployment ng kanilang mga equipment. Mabilis na pinadala kahapon ng DPWH sa lugar ang kanilang mga boom truck at Tadano crane upang maggamit sa search and rescue operations mula sa gumuhong gusali. Hataw Balita ngayon. Agad na inasikaso ng Department of Social Welfare and Development Field Office Region 3 ang mga pamilyang naapektuhan ng nangyaring pagguho ng isang itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga kahapon May 24. Pansamantalang nananatili muna sa temporary shelter ang ilang pamilya habang inaasikaso na rin ang iba pa nilang mga pangangailangan.
Binigyan ng mga ito ng family food packs at iba pang relief items habang sinimulan na rin ng DSWD ang pamamahagi ng paunang cash assistance na 10,000 pesos upang may maipanggastos ang mga naapektuhang pamilya ng insidente. Hataw Balita ngayon. Samantala, katuwang ang pwersa ng Philippine Red Cross sa pagtugon sa nangyaring pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Batay sa huling update na ibinigay ng PRC kagabi, iniulat nito na tinatayang nasa 30 hanggang 40 mga individual ang naapektuhan ng insidente. Agad na rumisponde ang mga rescue sa lugar kung saan 24 ang matagumpay na nasagip mula sa gumuhong gusali, habang 9 naman ang nagawang makapag-evacuate ng ligtas na walang tinamong seryosong injuries. Samantala, meron namang anilang 10 individual ang na-admit sa Angeles Hospital at ginagamot, habang isa naman yung kinumpirma nila kahapon na nasawi. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang magiging update ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang isinasagawang search and rescue operations. Samantala, naka-standby rin sa site ang UNTV News and Rescue Team upang magbigay ng assistance sa mga nangangailangan ng first aid. Hataw Balita ngayon. Ay una po sa lahat ang ating panalangin sa kaligtasan ng ating mga kababayan na nadamay dyan po sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Yung mga natrap, kasama po kami sa pananalangin ng ating mga kamag-anak na ating mga kababayan dyan po sa natrap na gumuhong gusali. Sana po ay siligtas na maialis dyan sa gumuhong gusali. Nakakalungkot yun eh. Oo, yung pag-asa na meron pa sanang buhay, no? May nadedetect pa. May naririnig daw na boses. Merong conscious, may isang kagabi merong isang nakausap eh. Kaya lang naipit yung binti nung bakal na ginagamit sa construction, kaya hindi siya agad maialis. Medyo peligroso yung rescue operations na ginagawa. Kasi unlike other collapse structure, ito kasi ginagawa pa lang. Ibig sabihin kasi kung yung building na constructed, merong tukoy na ng yung kumbaga yung pagkakakonstruct ng building, anong itsura niya. Ito ginagawa pa lang. May mga scaffoldings pa na nakalagay. Okay. May narinig ako about parang pancake. Pancake collapse. Ang tawag diyan ng BFP, yung Bureau of Fire Protection mismo ang nagsabi na pancake collapse kahapon. Ano ang ibig sabihin ng pancake collapse? Para at least magkaroon lang ng idea yung ating mga kababayan. Ang pancake collapse na sinasabi nila, flatly, yung pagbagsak flatly, ibig sabihin, bagsak na bagsak talaga. Okay? So, ibig sabihin yung siyam na palapag, bumagsak yan flatly. Now, ano ibig sabihin ng pancake collapse? Sabi nila, this is a specific and devastating type of structural failure. So, ibig sabihin, pagtatanungin mo yung panig ng mga structural engineer, there is something wrong doon sa disenyo. Structurally, there is a failure of design. Kaya Kasi lang, kung magbabagsak ang isang structure, kung maayos daw ang pagka-disenyo, ay hindi ganun ang itsura. Yung description is pancake. Dinedefine ng mga structural engineers what is this pancake. Kaya lang kasi hindi pa siya tapos. Ginagawa pa lang siya. Kaya yun nga yung risk ng rescue operations. Okay, doon sa panig ng pag-rescue. Sa panig ng rescue, because that is pancake collapse, talagang mahirapan. Sabi ng mga naririnig natin, paano ka mag-uumpisa doon? Saan ka mag-uumpisa? Napakahirap. Bubungkalin mo isa-isa. Kailangan maging maingat ka. Baka mamaya tuluyan talagang mag-collapse na completely and then madamay. Because there are signs of life. May buhay pa. Mayroon din mga naririnig tayo na at this point natutuwa tayo dahil andun na may mga equipments din na nandun na para tumulong.
kung kinakailangan yung mga equipments na yan. But at this point, tama yung sinabi mo na it's really hard. Napakahirap. Now, is it possible na humingi tayo ng tulong sa mga American friend considering mayroon daw po tayong partnership with, mayroon tayong EDGA? Yun, anong kukunin natin doon? Yung anong klaseng assistance? Humanitarian assistance and disaster assistance. What is that? Baka pwede tayo makahiram ng mga equipment, gadget, ng pandetect kung saan talaga yung exact location ng mga namatay. Actually, meron na. Mayroon, but- Meron ng gamit na dinala kahapon ng MMDA. Meron silang tinatawag na 4 na pang-detect nga nung buhay. At meron na silang gamit din na dinala ng mga heavy equipment. Ang problema, Heavy hindi equipment nila... is not necessary this time. Hindi nila agad pwedeng magamit. Yes. Ang maaari, isa tanong kung pwedeng humingi ng tulong, kasama naman yun sa pagkakaalam ko na pwede silang tumulong. Yun kung hihingi ng tulong ng ating gobyerno at kung sa panahong ito, kailangan na yung tulong Oo. nila. Ang sabi kasi, tama ka, mayroon may mga equipments na doon na pandetect. Mas advanced sila. Mayroon nga akong nabasa, mayroon akong narinig na diyan daw po, baka pwede kang makahiram. O mayroon na tayong sinasabi, yung advanced light detection sensor. May thermal imaging. Pero mayroon silang sinatawag na thorough wall radar na kapable na ma-detect kahit yung pulso ng tao, kahit yung init ng katawan ng tao, pwedeng ma-detect sa pamamagitan ng instrumento na yan para hindi mahirapan. naman Okay. Kaya lang, Oo. ang crucial nga dito, yung pag-aalis ng mga debris dahil nga ang inaalala dyan, baka may mabagsakan o yung mga kailangan maalis doon, magkaroon ng mahirap. Oo, kasi ang kaibahan nun, gaya ng sinabi natin, under construction kasi yung building. Unlike yung kung existing na yung building tas gumuho. Kumbaga, tukoy nila identify nila ano yung structure. Oo. Ito kasi, as in ginagawa pa lang siya, may mga scaffoldings, wala silang ganong ka-idea kung alin parte, yung mga tapos na, yung wall, etc. Tapos bumagsak siya na pa ganon. Nagpatong-patong. So, maraming bakal, maraming scaffoldings, pati yung dagdag pa yung bakal dun sa ginagawa na building. Kaya may mga nagagana, naipit ng bakal Oo, ang gagawin siguro dyan, yung sa ibabaw talaga, yung muna ang aalisin ng ano dyan. Ang siguro kung merong may tutulong na isang pangunahin is yung technical knowledge. Pagdating sa yung mga eksperto, paano Ililift. paano gagamitin yung Isa-isa. makabagong mga makiminaryo, yung technical knowledge, kung merong mas advanced yung knowledge, Kaya paano sa rescue operation, sa mga ganong situation. Yung Pilipinas daw, hindi naman sa pagmamaliit. Wala tayong masyadong kakayahan sa ganyan. Like what happened doon sa nasunog na basurahan, humingi pa tayo ng tulong sa Japan. Yes, Yung Japan JICA. ang umasiste sa technical knowledge. Itong mga ganito, technical knowledge and equipment. Oo. Okay. Pero may mga may mga Pilipino na rescuer Magagaling din. na kasi nagpapadala nga tayo sa ibang bansa Nag-augment tayo. Okay. Oo, nag-augment tayo sa ibang bansa pagdating sa rescue Yes. operation. It so happen lang talaga na itong ginagawang medyo mahirap lang talaga na So, ibig sabihin, respondihan. kailangan talaga dito yung tulong-tulong, yung kung makakatulong yung mga equipments na mayroon ang partner natin ng mga American soldier, baka pwede natin magamit yon. And at the same time, ang kinakailangan dito, mabilis na. It's race against time kasi it's almost 24 hours, ilang oras na po ba? Ang sitwasyon kasi dyan, kung yung na-trap ay nadaganan, hindi ganun makaalis, baka limited yung oxygen supply nila. Pangalawa, kung injured yung isang nadaganan, kung buhay, at may bleeding, hindi niya kayang i-control yung kanyang bleeding. Dahil nga nadaganan siya, yun ang isa sa delikado. Tapos pag tumagal pa, magkakaroon na ng exposure yung sa infection kung may sugat. Oo. So maraming mga i-consider. Hindi siya tinatakot natin, pero yun yung mga possibilities na Okay. maaring mangyari. Ang description nila, kapag ganitong klaseng collapse, yung pancake collapse, yung survival rate ng mga nadaganan ay medyo mahirap. Pwede naman magpasaklolo Gaya nga na binabanggit nyo, yung dun sa sunog dati, dito sa mga sa Valenzuela, di ba? Merong suporta from
other JICA, companies, from o Japan. JICA. Opo. Meron na bang, andito pa rin naman sila eh. Meron Kaya, pa naman. that's correct. Kailangan natin tulong-tulong dito. At yung local government, nakita naman natin yung pagkilos nila na mabilis naman po. Kaya lang talaga, sabi nila, napakahirap ng sitwasyon. Harinawa na makagabuo na sila ng isang konkretong posisyon right now kung ano yung dapat gawin. Yan. Okay, eto, bad news. Muli, yan, bad news muli mga kasambahay. Para sa mga motorista, panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, May 26. Gayunpaman, mas maliit daw po na increase lamang ang inaasahan ngayong linggo kumpara naman sa mga nakaraan. Batay sa inisyal na resulta ng international trading ng global oil market, tataas ng nasa 20 sentimos. Kada litro ang presyo ng diesel ngayong linggo. Habang nasa 50 sentimos naman, kada litro ang inaasang dagdag sa presyo ng gasolina. At 30 sentimos naman, kada litro na patong sa presyo ng kerosene. Inaasahang mamaya ay i-anunsyo na po ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad bukas. Hataw Balita ngayon. This is bad news, pero makita nyo naman na kahit papano, yung pagtaas ay medyo nabawasan na. Hindi na yung double digit. Oo, Hari naman na hindi na double Oo, digit. sana. Wag naman sana. Dahil maraming dumadaing ngayon kada taas ng presyo ng krudo. And siguro we will expect this hanggat hindi natatapos yung gulo dyan sa sa Iran, Middle East, sa US, Israel and Iran. Hanggat hindi natatapos ito, hanggat hindi natatapos yung issue dyan sa Hormuz, I don't think you will expect completely yung pagbaba ng oil products. Oh, dahil nasa magkano? 55 or 56 ba? Presyo ng diesel? Bago, 55. Oo, 55 bago pesos mag-era. per liter bago mag-gera. Sa nasabi nga ng mga eksperto, kahit daw ani matapos na yung gulo, hindi din agad makakabalik sa 55 pesos per Ayan, per nabanggit liter. na yan, narinig na natin yan. Hindi nga daw agad. Kasi dahil maraming nasirang mga, gamit doon, mga, kumbaga, yung mga ginagamit nila sa pag-produce ng oil at ng langis, na hindi agad magagawa. It will take years para matapos ulit. Pero kahit pa paano may aasahan na tayo. Hindi Oo. alam, hindi katulad no nakabitin lagi, 'di ba po? So, kahit sabihin pang it will take years, what is important, mayroon tayong inaasahan. After May this, supply. after ng construction, fully constructed na yung mga nasira na yan, harinawa na mayroon tayong aasahan. At matapos na yung sigalot doon. Diba? At saka imagine, kung hindi ito mapatatapos, saan kukuha ng patuloy na pag-subsidize mo doon sa mga drivers? Pag-subsidize mo sa pangangailangan ng mga vulnerable families, yung may mga, yung walang kakayahan na naapektuhan, di ba po? So that's a big problem. Napakalaking problema nito kapag hindi ito matatapos. So harinawa, kasama rin ito sa panalangin natin na sana kung tayo gusto natin na matapos na yan, mamanaig nawa ang kagustuhan ng Diyos. Ayan. Samantala, ilulunsad na po ngayong araw ang pagbibigay ng diskwento sa pasahe sa ilang piling sasakyang pandagat nationwide. Alinsunod dito sa Service Contracting Program ng Maritime Industry Authority o Marina. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Makakakuha na ng diskwento sa pasahe sa piling sasakyang pandagat sa iba't ibang lugar sa bansa simula ngayong araw. Sa ilalim ito ng implementasyon ng Sea-Based Service Contracting Program ng Maritime Industry Authority o Marina. Layo nito na maibsan ang hirap ng mga operator at mga pasahero sa gitna ng mataas na pamasahe at mataas na presyo ng petrolyo. Ipatutupad dito ng Marina sa 12 ruta sa bansa na may biyaheng hindi aabot ng 2 oras ang paglalayag at may mataas na bilang ng biyahe at pasahero. Paliwanag ni Marina Administrator Sonia Malaluan, target na makinabang dito ang mga tumatawid lang mula sa isla papuntang mainland upang pumasok sa trabaho o eskwela o mga bumibili ng basic commodities. Babayaran ng programa yung difference lang in the fare. Kung yung rate noong 28 February as compared to the pamasahe today. So halimbawa, kung dating 100 pesos, ngayon ay 120, sagot po ng programang Lakbay Alalay ng gobyerno ang 20 pesos sa bawat pasahero na sasakay
sa mga barko at bangka na nagpa-participate sa programa. Para naman sa ship o boat operators, babayaran ng pamahalaan ang lahat ng mga diskwentong ilalaan sa mga pasahero sa ilalim ng programa. Naglaan ng 200 million pesos na pondo ang pamahalaan para rito sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Sa taya ng marina, nasa 600,000 na pasahero ang makikinabang dito kada araw kung nasa 50% capacity lang ng mga ferry at bangka ang sasakay. Tatagal ang programa sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Sa computation namin as of now, 2 weeks long, nakalungkot, no? 14 days. Pero kung hindi nga full capacity lahat ng watercrafts, di ma-extend pa natin ng few more days. Kahit man lang 20 days sana ma-stretch natin. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Aabot sa mahigit 2,000 mga pamilya o katumbas ng mahigit 7,000 individual ang nawala ng tirahan matapos ang sumiklab na sunog sa May Parola Compound sa Binondo, Manila noong Sabado. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno, aabot sa 15 million pesos ang inisyal na tulong na kakailanganin ng mga nasunugang residente. May hataw na balita si Dante Amento. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang sunog na sumiklab sa Gate 46 ng Parola Compound sa Barangay 275 Zone 25 sa Binondo, Maynila na nangyari noong Sabado. Nagsimula ang sunog bandang alas 3 ng hapon at umabot sa Task Force Charlie ang alarma. Pasado alas 12 na ng madaling araw ng linggo nang tuluyang maapula ang apoy ng mga bumbero. Batay sa report ng Manila City Local Government, aabot sa 2,134 na mga pamilya o katumbas ng 7,123 na mga individual ang nasunugan. Halos lahat sa kanila ay totally damaged ang mga bahay. Nalulungkot tayo pero we try to control the problem. Immediately, I called the city engineering, DEPS to collect all the debris. First things first, makagalaw sila ng maayos, ay labas nila yung mga debris sa iskinita, looban. Sa ngayon, pansamantalang nanunuluyan ang mga ito sa Delpan Evacuation Center. Ayon sa lokal na pamahalaan, nabigyan na sila ng food packs at relief boxes mula sa national government sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, tinatayang aabot sa 15 million pesos ang inisyal na tulong na kakailanganin ng mga nasunugang residente. Ito ay maaari nilang magamit na panimula upang muling makapagtayo ng kanilang mga tirahan. Mabigat to. Ang goal namin, makabalik agad sila to start rebuilding with the help of the city. Ayon sa alkalde, uunahin nilang alisin ang mga debris sa loob ng nasunog na compound upang maiayos at muling makapagtayo ng kanilang mga bahay ang mga residente. Tiniyak naman ng pamahalaang lokal na mabibigyan ang mga biktima ng mga pangunahing pangangailangan habang hindi pa sila nakakabalik o nakapagsisimulang muli. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Ang laki ng sunog na nangyari na yun ng Sabado. Napanood ko yung video nun. Yung drone video, ang laki. Ang lawak ng pinsala. Ang nagpahirap daw kasi doon sa, ayon sa mga bumbero, bukod sa gawa sa light material, so yung mga madaling masunog na mga materials galing ng mga kahoy, plastic, yung mga bahay, dikit-dikit pa. So nahihirapan yung bumbero sa pag-apula ng apoy. Plus, sumabay pa yung malakas na hangin. Dahil malapit lang sa dagat. Malapit kasi siya sa dagat. I don't know kung meron kang experience na makapasok dyan. May mga areas ako narating dyan. Okay. Nung nagko-cover ako sa field, sa area na yan, dikit-dikit talaga yung bahay. Thickly populated. Totoo, pagka masunog, saan dadaan yung mga bumbero? Yan ang Wala challenge silang- sa mga bumbero. Grabe. Napakadlaki ng napakadaming mga kabahayan na totoo po yun, dikit-dikit. Kaya kapag nagkasunog, light materials, what do you expect? Kakalat at kakalat yung sunog. Kaya yun po ang nangyari dyan. I do not know kung yung lupa nila ay kanila na. Kasi kung siya babalik ulit
diyan, na wala ka naman talaga at this point na paglalagyan sa kanila, talagang dapat mabantayan na para maiwasan yung mga sunog na yan. Anong klase yung pagbabantayan gagawin mo dyan? Of course, you will educate people na eto, nagkaroon na kayo ng sunog, sana this time, but we don't know kung ano yung pinagmulan ng sunog. Sana this time maging maingat na kayo. Mabuti wala naman namatay. At this point, wala pang reported na mga namatay din sa sunog na yan. Merong reported, sorry. May na-report na isang nasaktan. Pero wala pang namatay. Nasaktang kuting pusa kahapon. Di ba? Well, hindi tao. Di ba? Salamat naman sa Diyos. Sa laki ng sunog, wala pong namatay. Salamat sa Diyos. Nababasa nga natin dyan yung mga comment samantalang nagpapatuloy nga yung sunog. Wala ba tayong aerial support? Kasi nga, considering na nahihirapan yung mga bumbero na makapasok dahil sa sobrang sikip, hindi kasya yung fire truck, yung aerial, yung mga kagaya nung nakikita natin sa mga... Ginamit siya na botas. O yun, ganun. Para at least mabilis o makaka-responde rin ka agad. Ayan. Siguro that's a good suggestion and hoping sa mga susunod. Sana wala nang sumunod na sunog. Ayan. Pero dito sa atin, kasi nasa mga ano yan, anong tawag doon? Sa mga squatters area, yung lugar na yan. Mayroon tawag, alam mo, yung mga kababayan natin as much as possible, ayaw nilang tawagin na squatter, di ba po? May tawag na iba dyan. Opo. Informal settlers. Informal settlers. Yung mga informal settlers natin, sana mabigyan din sila ng tsansa na ma-relocate sila. Itong nasunugan, kung di ako nagkakamali, sa Parola compound, malapit siya sa dagat. That's correct. Pag humangin ng malakas, Ang ano kasi, why not utilize the dagat? Hindi ko lang alam kung meron sila. Kasi may mga ilang lugar, nakakita natin, LGU, yung kanilang merong mga bumbero sila, ang kinukuhan tubig galing sa ano? Dagat. Sa bangka nakakabit yung panghigop ng tubig. Meron silang pamatay sunog na nakakabit sa bangka. Yun yung ginagamit nila. Yung sa dagat sila kumukuha ng tubig. So, bukod sa nagre-responde sa lupa, may nagre-responde din mismo sa dagat. I think that's very good. Hindi ko alam kung merong silang ganun. Saan mo nakita yan? May mga LGUs na ganun. Kahit sa Bulacan, may mga ganung ilang lugar eh. So hindi natin nakita dito sa... Hindi ko sure kasi hindi ni-reported sa balita. Pero kung merong ganun, mas Pwede maganda i-adapt. siguro. Oo, mai-adapt, mai-utilize, maraming ganun. Kung may mga lugar dito sa Maynila na malapit sa dagat ang mga bahay at dikit-dikit, siguro pwede maglagay ng mga ganung support. Kung Bulacan is using that, baka pwedeng aralin ng LGU ng Maynila. Pero salamat naman sa Diyos kasi walang namatay at immediately may mga tulong agad na dumating. Even Mayor Isko immediately nagpunta doon sa site. That's very important, yung support para doon sa mga nasunugan. Ito, meron tayong good news to ha. Arangkada na po ngayong araw ang SSS Palengke Caravan kung saan iba't ibang mga serbisyo ng social security system ang pwedeng i-avail ng ating mga kababayan. Sa bayang iikot po sa iba't ibang mga lugar sa bansa ang SSS e-Wheels para sa kanilang information and coverage drive simula ngayong May 25 hanggang May 28. Ilan sa mga serbisyo na pwedeng i-avail ang SSS number issuance, member data change, SSS records and contributions, verification, employer registration, PRN generation, loan application, may SSS registration and assistance at marami pang iba. Para malaman po ang iba pang mga detalye, maaaring i-check ang Facebook page ng SSS. I-scan ang QR code at hanapin ang pinakamalapit na SSS Caravan sa inyong lugar. Hataw Balita ngayon. Doon sa ating mga kababayan, you have to get ready. Doon sa mga nabanggit na services ay kailangan nyo po, you have to get ready. Doon sa mga binanggit nating information, dapat gawin na nila. Para pagdaan ng SSS Caravan sa kanila ay ready na sila. Kaya samantalahin na yung pagkakataon. Yeah. Kaysa pupunta ka pa doon sa mga Pipila opisina. pa. That's correct. Sa opisina, makakalibre ka na ng pamasahe. Diba? Dito, mabilis na yan. Mayroon nga nagbanggit din na bakit hindi in-include yung tungkol doon sa pension.
Yan, magandang suggestion yan. Di ba? Yun sa pension, kailangan daw po yan para at least yung mga, siyempre, yung mga nagkakaedad na, hindi na pupunta doon sa mga opisina, doon na lang. Meron mga kasing ganun eh. Ang concern nila, yung sinasabing kailangan daw physical, makita sila. Paano hingi ka? Ito, kailangan buhatin pa yung lolo ko. Dahil may sakit, matanda na. Yun ang ilang Pagka sa concern pension nila yata yan, kailangan maipakita kung buhay pa. Yan. I think doon sa puntong yun, tama din naman yung SSS yun. Pero not necessarily, hindi naman nire-require ng SSS. Baka hindi lang masyadong naintindihan din ng mga nagpa-follow up. Ito po yun. Yung patakaran dyan is like this. Halimbawa, bedridden ka na. Bedridden ka na. You have to inform the SSS. Mayroon pamamaraan na gagawin sila. Pwede naman yun. Pipicturean mo lang, ipapadala mo sa kanila o bibidyohan mo sa kanila. That's already a proof. May proof na ito talaga hindi na pwede. And that is acceptable. Acceptable naman po yan sa SSS. Baka yung mga nauutusan din, minsan hindi man nila masyadong nauunawa. Huwag kayong mahiya na magtanong, Ma'am, I'm sorry. Hindi ko masyadong naunawa. Ano po ito? Dadalhin namin, bubuhatin namin, isasakay namin sa ganito. Kung completely bedridden ka na, hindi ka na. The reason why the SSS is doing that, para naman ma-avoid yung mga Sasamantala. Nagsasamantala. Kasi di ba before may mga reported na mayroon iba daw na nakakakolekta, things like that. Iba yung kumukuha ng pensyon. That's correct, mga tipong ganon. That was reported mga before. Pero alam nyo, marami na rin ng mga pagbabago ng social security system. Kaya we are appealing to those members na kung yan ang kailangan nyo, feel free to get in touch. With regards doon sa sinabi nyo na kailangan yung mga SSS members na hindi na pwede ay mayroon pamamaraan para hindi mo na sila bitbitin, para hindi mo na sila dalhin. Pag acceptable ng yung isinabmit mo ng mga records or documents, tatanggapin po ng SSS yan. Ayan. May mga doktor din kasi nag-check dyan. May mga doktor na nag-check. Pero ang hinihingi nga nila dito sa puntong ito, dapat nasama yung serbisyo para dun sa mga pensioners. Kasi they are already senior. Ang pagbalik-balik sa kanilang tanggapan, for them, parang mahirap. Lalo na ngayon, napakainit pa rin ng panahon. Ano? Correct. Ang hirap lumabas ngayon. Ayan. Bakit, malay natin sa mga susunod ay magawa nila na ma-include yung tungkol diyan sa serbisyong yan. Ito, mga kasambahay, sandali lamang po. Patuloy kayong umantabay, magbabalik pa rin ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan. 9 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas kahapon ang 2 pang Filipino crew ng barko na una nang napaulat na tinamaan ng Iranian drone attack habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong May 5. Sinamahan naman ito ng 2 ring medical professionals at isang representative mula naman sa kanilang manning agency upang masiguro ang kanilang maayos at ligtas na pagbiyahe pabalik ng Pilipinas. Sinalubong sila ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration at tumanggap ng kinakailangang tulong mula sa gobyerno. Samantala, 3 pa nilang kasama ang patuloy na inaasikaso ng pamahalaan upang ligtas na makauwi ng Pilipinas. Nauna na ang iniulat ng DMW na 7 Pinoy seafarer ang sinasabing nadamay sa naturang pag-atake. Hataw Balita ngayon. Masayang ibinahagi ng Department of Migrant Workers na nakaligtas ang 14 na Pilipinong crew ng Singapore flag container MV Maersk Valparaiso matapos nitong makabanggaan ng Lady Martina vessel sa may on na Bounty River sa Nigeria noong May 20, 2026. Kinumpirma ng agency ng mga naturang Pinoy crew na ligtas ang mga ito at nasa maayos na kalagayan. Agad namang ini-activate ng Nigerian Maritime Administration and Safety Agency ang kanilang emergency response procedures. Habang muli namang ipinaalala ng DMW ang ligtas na paglalayag, gayon din ang laging pagsasaalang-alang ng mga Pilipinong tripulante na naglalayag sa mga karagatan. Hataw Balita ngayon. Nagbahayag ng pagkilala sa Department of Health si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus.
maging ang iba pang WHO member states sa mahalagang papel at estratehiyang ginagawa ng DOH para sa pagpapaigting ng national at global health workforce. Dito binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa na binabalanse ng DOH ang pagsuporta sa ibang mga bansa na nangangailangan ng nurses nang hindi napapabayaan ang pangangailangan ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, isang paradigm shift ang ginagawa ng DOH kung saan ang solusyon sa kakulangan ng nurses sa mundo ay hindi lamang umano nakasalalay sa deployment, kundi pati na sa pagbabahagi ng kaalaman, trainings at capacity building kung saan natututo ang ibang bansa mula sa mga DOH healthcare workers. Sa ganitong paraan anya ay naibabahagi ng Filipino healthcare workers ang kanilang clinical competence, cultural adaptability at mataas na standards sa healthcare delivery na hinahanap ng ibang mga bansa sa mga Pilipino. Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ang pangunahing tumutulong sa ibang bansa na makabuo rin ng malakas at magaling na health workers o workforces. Kinilala rin ng WHO ang pakikipagtulungan ng Pilipinas para masigurong hindi kakalat ang mga virus na nagdadala ng mga sakit. Hataw Balita ngayon. Sa pagbisita naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak sa the Netherlands, personal na kinumusta ng kalihim ang Filipino community doon sa pagkikipagtulungan na rin ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Secretary Kakdak, patuloy nilang ginagawa ang lahat at nakahanda palagi na tulungan ang mga kababayan nating overseas Filipino workers, lalo na ang mga Filipino seafarers at iba pang mga manggagawa na anila ay may mahalagang papel sa magandang ugnayan ng Pilipinas sa the Netherlands. Ang pagbisita ng kalihim doon ay bahagi ng selebrasyon ng 75th anniversary 75th anniversary ng formal na pagkakatatag ng Philippines-Netherlands relations. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ang Embahada ng Pilipinas sa Nairobi ang mga Pilipino sa Kenya na maging maingat at sundin ang public health and safety protocol sa gitna ng banta ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Sa isang opisyal na host ng Philippine Embassy sa Nairobi, ilan sa mga payo nito sa mga Pilipino sa Kenya ang pag-iwas sa mga non-essential travel, lalo na sa mga lugar na apektado ng outbreak. Obserbahan ang proper hygiene, kabilang na ang palaging paghuhugas ng mga kamay at paggamit ng alcohol-based sanitizers. Iwasan ang pagkakaroon ng direct contact sa mga taong may ipinakikita ng sintomas ng sakit. Gayun din ang pagsama sa mga burial practices kung saan may posibilidad ng pagkakaroon ng contact sa body fluid, lalo na kung ang namatay ay isang pasyente na may Ebola. Iwasan rin ang pagkakaroon ng contact sa mga wild animals gaya ng paniki, pati na ang pagkain ng karne ng mga ito. Mas mainam rin na ihanda ang mga pasaporte at iba pang travel documents at tiyaking valid ang mga ito. Magkaroon ng komunikasyon sa mga employer at Filipino communities hinggil sa local conditions at emergency arrangements. Sakaling mayroong Pilipino ang makaranas ng sintomas ng Ebola, hinihikayat ang embahadang mga ito na makipag-ugnayan sa health authorities para sa kinakailangang gamutan. Hataw Balita ngayon. Ang Department of Migrant Workers hinggil sa kalagayan ng 38 mga Pilipino crew ng MV Hondius na ngayon ay sumasailalim sa quarantine period sa the Netherlands. Una nang napabalitang tinamaan ng hantavirus ang ilang mga pasahero ng MV Hondius na siyang dahilan kung bakit kinailangang isailalim sa mandatory quarantine ang iba pang sakay ng barko. Nagpasalamat si Secretary Kakdak sa Dutch authorities sa mabilis na pagtugon ng mga ito para sa pangangailangan ng ating mga kababayan na sumasailalim ngayon sa isolation.
Muling kinilala ng Dutch officials ang mahalagang kontribusyon ng Filipino seafarers sa global maritime operations at muling tiniyak ang kanilang commitment na protektahan at pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng Filipino migrant workers. Kinumpirma ng Ocean-wide Expeditions na nananatiling asymptomatic o walang ipinapakitang sintomas ang 38 Pinoy crew at negatibo sa virus. Gayunman, kinakailangan pa rin nilang makumpleto ang mandatory 6-week quarantine period na magtatapos sa June 18. Agad naman silang i-repatriate ng Pilipinas kapag natapos na ang quarantine. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Queenie Rivera mula naman sa Chicago, USA. Global News. Good morning sa iyo, Ani, at sa lahat ng ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagmamadali na ang mga scientists sa United Kingdom na makabuo ng bakuna kontra Ebola kasunod ng patuloy na pagtaas ng mga kaso at bilang ng nasasawi sa Democratic Republic of the Congo. Ayon sa World Health Organization o WHO, itinaas na sa very high risk ang banta ng kasalukuyang Ebola outbreak sa DRC. Si Be Privado humahataw. Bumubuo ang mga scientists mula sa Oxford University sa United Kingdom ng bagong uri ng bakuna laban sa Ebola virus na maaaring maisailalim sa clinical trials sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Layunin nito na makatulong sa pagkontrol sa lumalalang Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo na nagresulta na sa 750 suspected cases at 177 deaths. Ayon sa World Health Organization, nakasentro ang outbreak sa Democratic Republic of the Congo at patuloy pa ring binabantayan ang posibleng pagkalat nito sa mas malawak na rehiyon. The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. Previously, WHO assessed the risk as high at the national and regional levels and low at global levels. We're now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level, and low at global level. Ang tinatarget na uri ng virus ay ang Bundibugyo Ebola strain na itinuturing na bihira at wala pang napatutunayang bakuna hanggang ngayon. This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics. Ayon sa mga eksperto, umaabot sa halos 30% ng mga nahahawa ang namamatay dahil sa nasabing uri ng Ebola. Ginagamit sa bagong vaccine ang parehong teknolohiyang ginamit ng mga scientists sa pagbuo ng COVID-19 vaccine noong pandemya. Tinatawag ito na Shadok-Swan technology kung saan gumagamit ang modified common cold virus upang maitrain ang immune system laban sa Ebola nang hindi nagdudulot ng impeksyon. Sa kasalukuyan, isinasagawa na rin ang mga animal testing sa Oxford habang nakahanda naman ang Serum Institute of India na tutulong sa mass production kapag napatunayang epektibo ang bakuna. Gayunman, aminado ang mga scientists na wala pang garantiya kung ganap na gagana ang bakuna dahil kailangan pa itong dumaan sa mas malawak na pag-aaral at human trials. It is possible that doses of that could be available for clinical trial in 2 to 3 months, but there is a lot of uncertainty about that, and it will depend on the animal data as to whether that is considered a promising candidate research vaccine for Bundibugyo. Samantala, may hiwalay pang pag-aaral para sa isa pang experimental Bundibugyo vaccine, ngunit tatagal pa ng 6 hanggang 9 na buwan bago ito maisailalim sa testing. Patuloy naman ang contact tracing, quarantine at pagmamonitor ng mga health authorities habang sinisikap na mapigil ang posibleng mas malawak pang pagkalat ng nakamamatay na virus.
Be Privado, humahataw sa balita ngayon. Ayaw ni US President Donald Trump na madaliin ang posibleng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ito ay kasunod ng balita nitong weekend na napagkasunduan na ng dalawang panig ang malaking bahagi ng peace deal at isinasapinal na lamang ang mga detalyeng magwawakas sa digmaan sa gitnang singlangan. May hataw na balita si James Bontuyan. Posibleng anumang oras ngayon ay magwakas na ang digmaan sa gitnang silangan. Ito ay kasunod ng pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na may significant progress na sa negosasyon sa pagitan ng United States at Iran para tuldukan ang digmaang nagsimula noong Pebrero. Perhaps there is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process that can ultimately leave us where the president wants us to be, and that is a world that no longer has to be in fear or worry about an Iranian nuclear weapon. Some progress has been made. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. Nauna nang inihayag ni Trump na napagkasunduan na ang malaking bahagi ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at iba pang bansang kasama sa negosasyon. Isinasapinal na aniya ang ilang detalye ng kasunduan at nakatakda itong ianunsyo sa oras na matapos ang lahat ng puntong kailangang mapagkasunduan ng dalawang panig. Gayunman, binigyan din ni Trump na hindi dapat madaliin ang kasunduan dahil ayaw nitong magkamali sa mga huling detalye ng peace framework. Ayon kay Trump, mananatili muna ang blockade ng US laban sa mga ports ng Iran hanggang hindi pa ganap na napipirmahan at nasisertipikahan ang kasunduan. Kabilang sa mga pinag-uusapan ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, kapag nagkasundo ang magkabilang panig, muling magiging normal ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz at posibleng maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. We've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls. Kabilang din sa mga napapabalitang nilalaman ng kasunduan ang posibleng pagluwag sa ilang sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze ng ilang Iranian assets sa ibang bansa at pagpapatigil ng labanan sa iba't ibang fronts, kabilang ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Subalit nananatiling sensitibo ang issue ng nuclear program ng Iran. Iginiit ni Rubio na hindi kailanman papayag ang Amerika na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon. Sang-ayon din dito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagpahayag ng buong suporta sa hakbang ni US President Donald Trump. Kinumpirma ni Netanyahu na nagkausap sila ni Trump at tiniyak nitong hindi magwawakas ang digmaan hanggang hindi isinusuko ng Iran ang nuclear ambition nito. Ayon naman sa Iran, handa silang tiyakin sa mundo na hindi sila naghahangad ng nuclear weapons. Sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na handa ang kanilang bansa na magbigay ng katiyakan sa international community na hindi nila layong gumawa ng nuclear bomb, subalit hindi nila isusuko ang dangal at karapatan ng kanilang bansa. در گفتگو همان که در زمان امام شهیدمون این مسئله رو مطرح کرده بودیم، الانم آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. Dagdag pa ng Iranian President, anumang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay mangangailangan na pag-aproba mula sa Supreme Leader ng bansa. Nagbabala naman si Iranian negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf na mas matindi ang magiging sagot ng Iran kung muling maglulunsad ng pag-atake ang United States. Sa ngayon, inaabangan ng mundo ang magiging takbo ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nananatiling malaki rin ang pangamba dahil maaari itong hindi matuloy kapag hindi napagkasunduan ang mga sensitibong issue tulad ng Strait of Hormuz, frozen assets at nuclear enrichment. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.
Inaprobahan na ng FIFA ang paglipat ng training base ng Iran para sa World Cup mula sa Amerika patungong Tijuana sa Mexico. Ayon kay Iranian Football Federation President Mehdi Taj, ginawa ang hakbang dahil sa issue sa seguridad. Una sanang itatalaga ang Iran sa Tucson, ngunit mas pinili umano ng koponan ang Tijuana dahil mas malapit ito sa kanilang mga laban sa Los Angeles. Patuloy namang hinihintay ng ilang Iranian players at opisyal ang pag-aproba ng kanilang visa para makapasok sa Amerika bago magsimula ang torneo sa June 11. Hataw Balita ngayon. Muling naglungsad ang Russia ng malawakang pag-atake sa Ukraine gamit ang daan-daang drones at isang hypersonic missile na ikinasawi ng hindi bababa sa 4 na individual at ikinasugat ng mahigit 100. Ayon sa Russia, ganti ito sa umano'y pag-atake ng Ukraine sa mga sibilyan at civilian infrastructure sa mga nasasakupang lugar ng Russia, bagay na maaaring itinanggi ng Kyiv. Si Gerald Moral, humahataw. Sira-sirang mga gusali, nasunog ng mga establishmento at mga pamilyang napilitang magtago sa mga underground shelters. Ito ang naging eksena sa Kyiv matapos ang isa sa pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Ukraine simula ng sumiklab ang digmaan noong 2022. Ayon sa Ukrainian Air Force, nagsimula ang pag-atake alas 6 ng gabi noong Sabado kung saan umabot sa 600 drones at 70 missiles ang pinakawalan ng Russia sa buong magdamag hanggang Linggo ng umaga. Kabilang sa ginamit ang Oreshnik Hypersonic Ballistic Missile na ayon sa United States ay kayang magdala ng nuclear o conventional warheads at mahirap harangin dahil sa sobrang bilis nito. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang Kyiv ang pangunahing target ng pag-atake. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Tinamaan sa pag-atake ang mga residential buildings, isang paaralan, opera house, museum at ilang emergency facilities. Почався дуже такий великий хаос, діти почали кричати, люди в паніці. З початку метро почали бігти більше вглиб, щоб якось сховатися. Потім почалася пожежа в ТЦ «Квадрат» і на Лук'янівському ринку. Це додало ще більше паніки людям. Не було зрозуміло, чи піде вогонь вже більше на станції метро. Можливо, дим буде затягуватися туди всередину. Тому дуже таку страшну ніч пережили. May mga ulat din ng mga sunog at pagkasira ng water supply facility sa ilang bahagi ng kabisera. Kasunod ito ng pagbabanta ni Russian President Vladimir Putin na gaganti matapos ang umano'y pag-atake ng Ukraine sa Starobilsk, isang syudad sa Luhansk na nasakop na ng Russia. Inakusahan ni Putin ang Ukraine ng pag-atake sa isang student dormitory na ikinasawi umano ng mga bata. Subalit mariin itong itinanggi ng Ukrainian military at sinabing mga military targets at drone facilities lamang ang kanilang tinatamaan. Samantala, mariing kinundina ng ilang world leaders ang paggamit ng Russia ng Oreshnik missile. Tinawag ito ni French President Emmanuel Macron na escalation ng kasalukuyang digmaan habang inilarawan naman ni German Chancellor Friedrich Merz bilang pagpapalala ng tensyon. Ayon naman sa European Union, isa itong political scare tactic at delikadong hakbang at banta ng nuclear war. Patuloy din ang panawagan ni President Zelensky sa Estados Unidos at Europe na paigtingin pa ang suporta sa Ukraine. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. Все. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орешник в Москві вимовив слово «мир». Patuloy ang pag-atake ng magkabilang panig at hanggang sa ngayon ay wala pang nagiging malinaw na wakas ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na tumatagal na ng mahigit 4 na taon. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Nagkaroon ng standoff sa pagitan ng Taiwan at China Coast Guard malapit sa strategic na Pratas Islands sa South China Sea.
Kasunod ito ng patuloy na pagpapalakas ng China ng presensya ng kanilang militar at maritime nito sa rehiyon. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Tumagal ng isang buong araw ang tensyon sa dagat matapos magkaharap ang mga barko ng Taiwan at China Coast Guard malapit sa Pratas Islands o Dongsa Islands sa hilagang bahagi ng South China Sea. Ayon sa Taiwan Coast Guard, namata nila noong Sabado ang isang Chinese Coast Guard ship na papalapit sa restricted waters ng Pratas, kaya agad silang nagpadala ng sarili nilang barko upang harangan ito. Sumiklab ang matinding palitan ng mensahe sa radyo habang kapwa iginigiit ng magkabilang panig ang kanilang soberanya sa lugar. Iginit naman ng China na ang kanilang barko ay nasa routine patrol lamang at may jurisdiksyon sila sa Pratas Islands. Ang Pratas Islands ay kontrolado ng Taiwan, ngunit inaangkin din ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Matatanda ang ilang taon nang pinalalakas ng China ang military at Coast Guard activities nito sa paligid ng Taiwan at sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ayon sa mga security officials ng Taiwan, mahigit 100 Navy, Coast Guard at iba pang vessels ang idineploy ng China mula Yellow Sea hanggang South China Sea at Western Pacific. Nagsimula ang deployment bago ang pulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing at mas nadagdagan pa matapos ang summit. Lalong nagdulot ng pangamba sa Taiwan ang mga pahayag ni Trump na maaaring gamiting bargaining chip ang US arms sales sa Taiwan sa pakikipag-usap sa China. Umaasa naman ang Taiwan sa suportang militar ng United States upang mapigilan ang posibleng pag-atake ng China. Samantala, binigyan diin ng Taiwan na nananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng status quo habang itinuturo nila ang China bilang pangunahing sanhi ng instability sa rehiyon. Pagkaraan ng ilang oras, inanunsyo ng Taiwan Coast Guard na lumabas na rin sa restricted waters ang Chinese vessel. Gayunman, nananatiling mataas ang alert level sa lugar dahil sa patuloy na tensyon sa South China Sea. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Patay ang isang armadong suspect matapos makipagbarilan sa mga ahente ng United States Secret Service malapit sa White House noong Sabado ng gabi. Ayon sa mga otoridad, biglang nagpaputok ang 21 anyos na suspect sa checkpoint malapit sa White House bago siya gantihan ng putok ng mga Secret Service agents. May isa ring sibilyang nasugatan sa insidente habang ligtas naman si US President Donald Trump na nasa loob ng White House na mangyari ang pamamaril. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad habang nananatiling sarado ang ilang kalsada sa paligid ng White House kasunod ng insidente. Hataw Balita ngayon! Nagdeklara ng state of emergency si California Governor Gavin Newsom matapos ang pagtagas ng toxic chemical sa isang manufacturing facility sa Garden Grove sa California. Libo-libong residente ang inilikas dahil sa banta ng pagsabog ng tangke na may lamang mahigit 7,000 gallons ng methyl methacrylate na ginagamit sa paggawa ng plastic. Ayon sa mga bumbero, patuloy na tumataas ang temperatura ng tangke, kaya't posibleng ito ay sumabog o tumagas anumang oras. Isinara rin ang ilang paaralan at pangunahing kalsada habang patuloy na binabasa ng tubig ng emergency crews ang tangke upang mapababa ang init nito. Nagbabala naman ang mga health officials na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, iritasyon sa mata at pagkahilo ang kemikal na kumakalat sa lugar. Hataw Balita ngayon!
Hindi bababa sa 82 ang nasawi matapos ang gas explosion sa isang coal mine sa Shanxi sa China na itinuturing na pinakamalala ng mining disaster sa bansa sa nakalipas na 17 taon. Aabot sa 247 manggagawa ang nasa ilalim ng minahan nang mangyari ang pagsabog noong Biyernes ng gabi sa Liansheng Coal Mine. Mahigit 120 sugatang minero ang isinugod sa ospital habang patuloy pa ring hinahanap ng rescuers ang iba pang nawala. Ayon sa mga otoridad, may mga paglabag umano sa safety protocols ang minahan kabilang ang hindi tamang pagrehistro ng mga manggagawa bago bumaba sa hukay. Nananawagan naman si Chinese President Xi Jinping ng masusing investigasyon at mas mahigpit na pagpatupad ng workplace safety upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya. Hataw Balita ngayon. Maglalaan ang New Zealand ng mahigit 1.6 billion New Zealand dollars para sa pagbili ng drones at pag-upgrade ng Navy fleet nitong bilang paghanda sa lumalakas na banta sa mahalagang maritime routes at supply chain sa rehiyon. May humahataw na balita si Early Briones. Inanunsyo ng pamahalaan ng New Zealand na maglalaan ito ng tinatayang 1.6 billion New Zealand dollars o halos 54 billion pesos para sa mga drones, ship maintenance at naval upgrades upang mapalakas ang maritime security ng bansa. Kabilang sa bibiling kagamitan ang long-duration intelligence, surveillance and reconnaissance o ISR drones na gagamitin sa Southwest Pacific. Gayun din ang polar-capable drones na kayang mag-operate mula sa mga barkong pandima sa Southern Ocean. Kasama rin sa pondo ang pagpapahaba sa serbisyo ng mga Anzac-class frigates at His Majesty's New Zealand Ship o SMNZS Canterbury sa pamamagitan ng maintenance at mga upgrade upang mapanatiling operational ang mga ito habang wala pang kapalit. Ayon kay New Zealand Defense Minister Chris Penk, malaking bahagi ng ekonomiya at seguridad ng kanilang bansa ang nakasalalay sa dagat, kaya kailangang aktibong maprotektahan ng mga shipping routes. Target din ng gobyerno na itaas ang defense spending nito sa 2% ng Gross Domestic Product o GDP mula sa kasalukuyang 1% bilang tugon sa tumitinting geopolitical tensions sa Indo-Pacific region. Patuloy ang pag-aagawan sa bahagi ng South Pacific, kasunod ng pagpapalawak ng China ng military power sa rehiyon at pagsasagawa ng US at US allies ng mga hakbang para kontrahin ito. Noong nakaraang taon, nagsagawa rin ng live fire drill sa mga barkong pandigma ng China at Tasman Sea sa pagitan ng Australia at New Zealand na nagdulot ng pangamba sa rehiyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng administrasyon ni US President Donald Trump na kailangang umuwi muna sa kanilang bansa ang mga dayuhang nasa Amerika bago ito makapag-apply ng green card. Ayon sa US Citizenship and Immigration Services, tanging mga may extraordinary circumstances lamang ang maaaring payagang magproseso habang nasa loob ng US. Bahagi umano ito ng kampanya ng administrasyon ni Donald Trump laban sa illegal immigration at pagsasara sa mga dating loophole sa sistema. Mahigit 5 dekada nang pinapayagan ng mga foreign workers, estudyante, refugee at asawa ng American citizens na mag-apply ng permanent residency habang nasa Amerika. Nagbabala naman ang mga immigration lawyers at aid groups na posibleng magdulot ito ng kalituhan at malaking epekto sa 100,000 immigrant na naghihintay ng green card approval bawat taon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Chicago, USA, ako si Queenie Rivera at magandang araw. Maraming salamat, Winnie Rivera. At patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 44 na minuto makalipas pong ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon.
Panibagong batch ng mga guro ang muling nabigyan ng matagal na nilang hinihintay na promotion sa ilalim ng Expanded Career Program o Progression System. Dito nangakong muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangangalaga sa kapakanan ng mga guro. May hataw na balita si Nel Maribohok. Aabot sa 1,559 na mga guro at school heads ng Caraga ang nabigyan ng promotion sa ilalim ng Expanded Career Progression System o ECP system ng administrasyon. Kahapon, isinagawa ang mass oath-taking sa Agusan del Sur. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muli niyang tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa kapakanan at pag-unlad ng karera ng mga guro. Kaya sa pamamagitan anya ng ECP system, makakamtan ng mga guro ang kanilang matagal na nilang hinihintay na promosyon. Alam ko po naman na marami sa mga guro, taon o dekada pa ang inaantay bago magkaroon ng promotion. Kaya po isinulong natin ang Expanded Career Progression o ECP system. Sa sistemang ito, may mas malinaw na landas para sa inyong career growth. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na gagawa ng mga paraan ng pamahalaan para mabawasan ang trabaho ng public school teachers. Gumagawa rin tayo ng mga hakbang para makatulong sa ating mga guro tulad ng dagdag na teaching positions, administrative officers at project development officers upang mabawasan ang inyong paperwork. Nagdagdag din tayo ng araw sa inyong uninterrupted annual vacation service credits. Ibinigay na rin natin ang 10,000 piso na teaching allowance. Pinalawak din ang coverage ng special hardship allowance para sa mga guro at DepEd personnel na nasa malalayong lugar. Sa ilalim ng Executive Order No. 174, binibigyan ng ECP system ang mga guro sa pampublikong paaralan ng mas malinaw na landas para sa promotion at pagtaas ng sahod sa pamamagitan ng pagtuturo o pamamahala ng paaralan kahit walang bakanteng plantilla position. Mula Agosto 2025, halos 80,000 guro at school heads na sa buong bansa ang na-promote sa ilalim ng ECP system. Inanunsyo rin ni PBBM na mayroon ng halos 33,000 na bagong teaching positions ang inaprubahan ngayong taon upang mabawasan ang kakulangan sa mga guro. Nel Maribohok, humahataw sa balita ngayon. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang burol ng 2 Air Force personnel sa Villamor Air Base kahapon. Ang dalaway nasawi nang bumagsak ang sinasakyang SF-260 aircraft habang nagsasagawa ng navigation training mission patungong Baguio City noong May 20. Nakiramay ang Pangulo sa mga naulilang pamilya ni na First Lieutenant Ruth Angelique Pasos at Second Lieutenant Cherky Enlawan Embudo. Kapwa ginawaran sila ng posthumous Silver Wing Medal bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at katapangan at paglilingkod sa bayan. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, umaasa si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative si Alonto Adjong na mabibigyan ng pagkakataon ng prosecution team na may paliwanag sa Senate Impeachment Court ang lahat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naharap sa 4 na articles of impeachment ang pangalawang Pangulo, partikular na ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta. May hataw na balita si Rosalie Cos. Nasa desisyon ng Senate Impeachment Court kung ilang buwang tatagal ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte na nahaharap sa 4 na articles of impeachment. Pero umaasa si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na maipepresenta ng House Prosecution Team ang lahat ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Ang gusto lang natin ma-establish is that it will be given enough time for all the articles to be aired, to be explained to the public because again, we are all stakeholders in this case, in this issue. Unang inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na inaasahan ang pag-uumpisa ng formal na paglilitis kay VP Duterte sa July 6. Ayon naman kay House Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, maaaring sa June 15 naman ang pre-trial.
Bukod dito, umaasa rin si House Trial Spokesperson Adjong na magkakaroon ng pagkakataon ang kampo ng defense at prosecution na mailahad ang kani-kanilang ebidensya. And this is the perfect and democratic venue for both sides to air their complaint. So yun lang po yung pinaninindigan na substantial time to give both sides the proper, the adequate time for them to express and present their evidences. Because ultimately, the people wants to hear evidences, wants to see kung ano yung nilalaman nitong mga allegations na ito. Samantala, naniniwala din ang kongresista na sino man ang maging tagapanguna ng Senado o anuman ang maging komposisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso ay hindi makaapekto sa paglilitis kay VP Duterte, lalo na sa paglalahad ng House prosecution ng mga ebidensya. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Umaapila ang pamunuan ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa na pairali ng sense of duty sa gitna ng paghahanap sa kanya. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa iba pang law enforcement units para mabantayan ang posibleng kinaroroonan ng mambabatas. Si Lea Ilagan, humahataw. Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senator Ronald Bato de la Rosa na igalang ang tsapa, uniforme at institusyon na dati niyang pinagsilbihan. Ito'y para matiyak ang mapayapang resolusyon sa gitna ng nagpapatuloy na operasyon para matuntun siya. Ayon kay General Nartates, nananatiling nakatuon ang PNP sa mahinahon at profesional na mga hakbang sa pagsisikap na mahanap ang senador. Binigyang diin ni General Nartates na patuloy ang malalim na paggalang ng mga pulis kay De La Rosa dahil sa kanyang mga taon na paglilingkod bilang dating pinuno ng pambansang pulisya. Una nang sinabi ng ilang opisyal na dapat ituring ang senador na maaaring armado at mapanganib dahil sa kanyang karanasan sa pagpapatupad ng batas at pagkakaroon ng akses sa mga baril. Gayunman, iginiit ng PNP na lahat ng kilos sa operasyon ay dapat manatili sa loob ng itinakdang operational protocols at pamantayan ng karapatang pangtao. Inatasan din ni General Nartates sa mga regional at local police units na pairalin ang pinakamataas na antas ng pagpipigil at iwasan ng hindi kinakailangan tensyon sakali makasalamuha ang senador. Iginiit ng hepe ng PNP na patuloy na umaasa mga otoridad na mareresolba ito sa mapayapang sitwasyon. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Bureau of Immigration na wala silang record na umalis ng Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginawa ng immigration ng pahayag kasunod ng mga naglalabas ang ulat na umano'y nasa New York si Senator Bato. Ito'y sa gitna ng kinakaharap niyang warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Nauna nang inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin si Senator De La Rosa, gayunman hindi pa rin ito pinagbabawalan na umalis ng bansa at tanging imomonitor lamang ito ng mga immigration. Noong May 21, ipinag-utos na ng DOJ ang pag-aresto kay Senator Bato matapos anilang hindi mag-issue ng TRO ang Supreme Court kaugnay sa ICC warrant laban sa mambabatas. Hataw Balita ngayon. Itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI na armado at mapanganib si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dating hepe ng pambansang pulisya ang senador na naharap ngayon sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity dahil sa anti-drug war ng Duterte administration. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad ang mambabatas na umalis sa premises ng Senado noong madaling araw ng May 14, 2026. Yung armed and dangerous, ang sinasabi namin dito, lahat naman nga po ng target for the service of warrant, ang aming point of view, we will always be ready. Baka armado at lumaban yung ating subject, no? So siguro yung sinasabi rito kasi when there are footages nung umalis si Senator Bato, may mga dalang duffel bag eh. So there is a suspicion na baka mga baril yun, no? Pero
as a matter of protocol po ng NBI, sa lahat naman, we are always ready to serve warrant and our team is always prepared kung sakali po na merong insidente na lalaban po sila. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting na ilalabas nila ngayong araw May 25 ang mga opinyon kaugnay ng pagtanggi sa Temporary Restraining Order o TRO sa kasong isinampa ni Senator Ronald Bato de la Rosa para huwag ipatupad ang ICC warrant laban sa kanya. Binigyan diin ng Korte na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring desisyon ng hukuman sa main petition ng Senador gaya ng naunang nabanggit noong nakaraang linggo. Kasabay nito, naglabas din ng paglilinaw ang Korte tungkol sa mga naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvic Leonen kung saan sinabing ang mga ito ay taken out of context o nabigyan ng maling pakahulugan. Ang mga nasabing pahayag ay ginawa ni Justice Leonen sa isang pagpupulong kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University sa Marawi noong May 23, 2026. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na may impormasyon ito na ilan pang personalidad ang posibleng isyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa gitna ito ng kinakaharap na arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kasong crimes against humanity na kinakaharap nito bilang isang co-perpetrator. Dating hepe ng pambansang pulisya sa Duterte administration ang senador na kabilang sa nagpatupad ng anti-drug war. Ayon kay Direktor Matibag, may protocol silang ipinatutupad sa pagsisilbi ng warrant sino man ang personalidad at anuman ang kasong kinakaharap nito. We understand, we have information that there are several na ma-issuean pa ng warrant ng ICC. Pebrero ngayong taon ang pangalanan ng ICC sina Senator De La Rosa, Senator Bongo at iba pang personalidad bilang co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ang Senate Minority Bloc ng buong suporta kay Senator Sherwin Gatchalian upang maging Senate President. Ngunit ayon kay Senator Gatchalian, hindi madali at malaking hamon, lalo na sa kasalukuyang imahe ng institusyon. May humahataw na balita si Jed Neresina. Inamin ni Senator Sherwin Gatchalian na isang malaking hamon ang muling maibalik ang magandang reputasyon at integridad ng Senado bilang isang institusyon. Ito ang inihayag ng senador ng tanungin tungkol sa mga posibleng kakaharaping pagsubok ng sino mang maluluklok bilang susunod na Senate President sakaling muling magkaroon ng pagbabago sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Senator Gatchalian, hindi sapat ang kilos ng iilan lamang. Mahalaga ang kooperasyon at suporta ng bawat senador, maging sila ay nasa panig ng minorya o mayorya upang ayusin ang imahe ng Senado. Isa sa mga nakikita niyang paraan upang simulan ito ay ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa naganap na kaguluhan at putukan sa loob mismo ng compound ng Senado. Aniya, kung mayroong nagkasala, dapat itong mapanagot at kailangang matiyak na magkakaroon ng accountability sa lahat ng mga sangkot sa insidente. Bukod dito, tinukoy rin ni Senator Gatchalian ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, isa itong mabigat na hamon para sa susunod na Senate President dahil ito ang magsisilbing presiding officer batay sa konstitusyon. Ngunit para sa mambabatas, ang pinakamahalagang tungkulin ng Senado sa puntong ito ay ang pananatiling impartial sa gitna ng politikal na tensyon. Dapat din aniyang mapag-aralang
Ipagsasamantalaang mabuti ang articles of impeachment at mailahad sa publiko ang lahat ng ebidensya mula sa House Prosecution Panel at Defense Team upang matiyak ang patas na pag-aanalisa sa sitwasyon. Kaugnay nito, sa gitna ng usapin sa muling pagbabago ng liderato, nauna na ang mariing pagsusulong at pagsuporta ngayon ng Senate Minority Bloc sa pagluklok kay Senator Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, nais niyang linawin ang mga maling akala na siya ay nananatiling tahimik sa issue. Paglilinaw ni Senator Soto, siya mismo ang unang nagmungkahi ng ideya na gawing pinuno ng Senado si Senator Gatchalian. Nagpahayag din ng suporta si Senator Panfilo Ping Lacson sa naturang mungkahi at sinabing eminently qualified ang mambabatas para maging Senate President. Binigyang diin ni Senator Lacson na hindi lamang ang kakayahan ni Senator Gatchalian ang kahanga-hanga, kundi pati na rin ang kanyang pambihirang kasipagan at palagi ang kahandaan sa mga committee hearing at iba pang mahahalagang gawain sa loob ng institusyon. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Naniniwala si Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong mga achievements si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Samantala, kumbinsido rin ang alkalde na nasa ilalim ngayon ng anyay undeclared martial law ang Pilipinas. May hataw na balita si Lalaine Moreno. Muling nagbitaw ng mga tirada si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan sinabi ng alkalde na wala umanong achievements ang Pangulo ng Bansa. Tinuligsa ni Mayor Baste ang anyay pagbabalik ng ilang talamak na problema sa Pilipinas sa ilalim ng panunungkulan ni PBBM. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Ikinumpara ni Mayor Baste sa PBBM sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay iginagala ang 1987 Constitution at hindi na humiling pa na mapalawig ang kanyang termino o isulong pa ang charter change. Naniniwala rin si Mayor Baste na nasa ilalim ng undeclared martial law ang bansa ngayon. Ayon sa alkalde, marami umano mga kritiko at oposisyon ngayon ang anyay na pe-pressure dahil sa away sa politika. Kasama na rito ang kinakaharap na impeachment ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte at ang pagpapaaresto kay Senador Bato de la Rosa na kilalang kaalyado din ng kanyang pamilya. You know, tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong. May mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Muli rin itong binanata ng International Criminal Court o ICC hinggil sa ginawang pag-aresto sa kanilang ama. Gayunman, pabiro itong nagkomento hinggil sa bantang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon if ever that will happen. Nauna nang inisyuhan ng warrant of arrest ng ICC si Senator Bato dahil sa pagiging co-perpetrator umano sa kasong crimes against humanity na nangyari sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ginawa ni Mayor Baste ang kanyang mga bagong pahayag kaalinsabay ng paglulunsad noong Sabado ng Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Davao Convention Center. Kasabay nito, isang Memorandum of Agreement rin ang pinirmahan ni Mayor Baste na siyang lead convener kasama si dating House Speaker Pantaleon Alvarez mula Partido Reforma, dating Congressman Attorney Mike Defensor ng Reform PH, Davao del Norte Board Member Al David Uy para sa hugpong ng pagbabago
At Pahamudin SGA Bar Mayor Yasser Ibrahim na representative naman ng MILF United Bangsamoro Justice Party. Layo ng kasunduan na mapalakas at maipromote ang mga advokasya ng RAGE Coalition para labanan ang mga kaso ng korupsyon sa bansa. Sa ngayon, inaantabayanan pa ang magiging sagot ng Malacanang sa mga bagong batikos ni Mayor Baste Duterte. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na hindi sila bukas sa anumang peace talks o usapang pangkapayapaan laban sa mga rebeldeng grupo. Samantala, nanindigan din ang DND na malinaw na terorismo ang nangyaring engkwentro sa bayan ng Toboso at Kawayan Negros Occidental noong April 19 at May 16. Si Benedict Samson, humahataw. Hindi na nangangailangan pa ng peace talks para sa tropa ng pamahalaan at rebeldeng grupo. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. nang bumisita ito sa lalawigan ng Negros Occidental noong Sabado. Kabilang sa kinausap ni Secretary Teodoro ay si Governor Eugenio C. Lacson at maging ang mga tropa ng sundalo sa 15th Infantry Battalion at 79th IB. Matapos ang dalawang magkasunod na engkwentro na nangyari sa bayan ng Toboso at Kawayan kung saan nakasagupan ng tropa ng militar ang mga hininalang miyembro ng NPA. Ayon kay Secretary Teodoro, sa ngayon ay hindi naman anya nangangailangan ng peace talks dahil for what? Bakit tayo magiging bukas kung may amnesty at bukas ang gobyerno sa lahat ng bumabalik? Okay sa akin yung localized kasi suportado ng LGU yan eh. And it's successful. Yan ang ayaw ng NPA yung localized peace talks. Nagpapasalamat din ang kalihim sa mga ginagawang inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa Negros Occidental para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa probinsya. Kaya rin ako nandito sa Negros. It's not only to thank the local officials but they have their own local peace mechanisms which are working very well. And which is perhaps why siguro kaya ganito yung ginagawa ng NPA dito kasi on the local government front, on the local peace mechanisms, and on the military front, wala na silang pupuntahan eh. Samantala, iginigit din ni National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na malinaw na terorismo ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at rebeldeng grupo noong April 19 kung saan 11 ang nasawi habang 5 naman ang namatay sa sagupaan sa bayan ng Kawayan. Nakakasigurado ako talagang focus intelligence operations at talagang nakakasigurado ako sa inilatag sa akin armado at combatants lahat ng nasawi dito sa dalawang engkwentro. No? Pero ang inigiit sa akin, ang nagbunga dito for last year and 2 years, 79 ang pinatay dito ng NPA. Palagay ko, nagsawa na rin ang komunidad, sinumbong na sa mga sundalo natin. Nanindigan din ng DND chief na lehitimo ang operasyon ng militar sa nangyaring engkwentro. Ngayon, etong mga sundalo, legitimate ba yung operations nila o hindi? In nature, lehitimo eh. Because it's an operation against armed terrorists. So, ang mga sundalo in the lawful performance of their duties, may presumption of regularity yan. Plus, nakita ko, narinig ko sa kanila sa direct experience nila na nakikipagbakbakan talaga kaya palipat-lipat nga eh. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inihayag naman ni Secretary of National Defense Gilbert Gibo Teodoro Jr. na hindi pa kinakailangan sa ngayon ang pagdaragdag ng tauhan ng militar sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay sa kabila na nangyaring madugong engkwentro sa bayan ng Toboso kung saan 11 na hinihinalang mga rebelde ang nasawi, habang 5 armado naman ang napatay sa sagupaan sa bayan ng Kawayan. Hindi kailangan. Pagka lang magkaroon ng natural calamity, saka tayo nag-augment. Pero ngayon hindi kailangan. Isa pang aalalahanin natin dito sa area na to, especially a little north, ito ay area kung saan may disaster relief efforts.
intensive efforts na ma-relocate ang mga naninirahan at napipiligro doon sa paligid ng Mount Canlaon. Nitong Sabado, nakipag-talk to the troops ang kalihim sa 79th at 15th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakaistasyon sa lalawigan ng Negros Occidental. Tiniyak naman ng kalihim na tututukan nila ang pangangailangan ng mga sundalo sa naturang lalawigan. Hataw Balita ngayon. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na may kapabayaan umano ang isang eskwelahan sa nangyayaring recruitment sa mga estudyante para sumapi sa New People's Army o NPA. Ayon kay Secretary Teodoro, hindi nararapat na isisi sa puwersa ng gobyerno kung alam naman anya ng eskwelahan ang ginagawang mali ng kanilang mga estudyante. So, kung meron nare-recruit sa eskwelahan, pabaya din ang eskwelahan. Bakit isisisi sa armed forces? Lalo na kung may knowledge ang eskwelahan na may ginagawang masama yung estudyante. Bakit nila sinasanction ang school activity na may kasamang armado? Lalayable sila sa magulang ng bata. Alam ng mga tiga-UP yan. Ako, UP, alumnus ako, pero kung sa ganitong usapan, walang katuturan yung mga argumento na ganyan. Samantala, pinabulaanan din ng Defense Secretary ang ulat na may pagkukulang sa panig ng pamahalaan na nagiging dahilan kung bakit may sumasapi sa mga rebeldeng grupo. False argument yan eh. Paano naman yung mga citizens natin na hindi sumasapi? At mali yung sinasabi nilang maraming sumasapi. Wrong yun. Kasi pabawas na sila. Kaya nagiging mas desperado at mas violente. And actual terorismo na yan. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga at sa pagpagpatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Hindi pa rin tumitigil ang mga otoridad sa isinasagawang search and rescue operations mula sa gumuhong istruktura sa Angeles City, Pampanga. Sa ngayon, nagmamadali ang mga rescuer at hindi tumitigil sa kanilang paghahanap sa pag-asang mayroon pang mga buhay na ma-recover mula sa bumagsak na konstruksyon ng isang hotel. Mula sa Angeles City, Pampanga, may hataw na balita si Nestor Torres live. Live report. Nestor, ano ng latest dyan sa isinasagawang search and rescue operations dyan ng mga otoridad? Magandang umaga, Bernard. Hindi pa rin tumitigil hanggang sa ngayon itong mga rescuer at tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations mula dito sa gumuhong under construction na gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Batay sa pinakahuling impormasyon ng mga otoridad, as of 3 a.m. kanina, mayroon pang 18 ang patuloy na hinahanap hanggang sa ngayon. Kahapon bandang 5:30 ng hapon nang mailabas ng mga otoridad ang isang Malaysian national mula sa loob ng gumuhong gusali. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang verifikasyon ng Bureau of Fire Protection, Region 3, dito sa mga napapaulat na casualty at mga nare-rescue pa. Sinasabing isang hotel ang naturang gusali na mayroong 9 na palapag. Nauna nang kinumpirma ng BFP Region 3 ang isang Malaysian national na napaulat na nasawi matapos na madamay ang hotel na kanyang tinutuluyan sa katabing gumuhong gusali. Para po sa kalaman ng ating lahat, mayroon na po tayong isang casualty sa pangalan ng isang Malaysian national, Rizal bin Abdullah, at from Sabah, Malaysia. And isa po siyang handicap according doon sa kanyang landlord.
Bukod sa nasawi, may dalawa naman na natrap na natagpo ang buhay ng mga rescuer. Sa isang video na ipinadala ng BFP, makikita kung gaano kahirap alisin ang mga nagkalat na debris, habang pahirapan rin ang pagsuyod sa ilalim ng gumuhong istruktura. Yung isang mauhugot natin to, yung flyboard to. Isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Teka lang, yung oxygen tank. Itang sikwat pa tayo dun, kahit po buwan na. Meron. Ano, mahaba sir? Hindi, kahit hindi ka mahaba. Ito. Ano, kakatingin nyo na lang. Relax lang po. Relax lang, kuya. May labas na po yung ating isa pang identified na survivor pa as of now. And ginagawa po natin na lahat na ma-stabilize siya habang nasa baba siya kasi may part pa po ng paa niya na naipit. Pero buhay po siya. Sa ngayon, gumagamit na rin ang mga rescuer ng mga specialized equipment habang maingat na sinusuyod ang ilalim ng gumuhong istruktura dahil sa panganib sa pagbagsak pa ng mga debris. Hindi pa rin hanggang sa ngayon ang inaalam kung ano ang sanhi ng pagguho ng gusali. Hindi pa rin tinutukoy ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng gumuhong nasabing under construction na hotel. As of now, ang priority, search and rescue muna. Kasi roughly may mga mahigit atang 20 workers na naipit dahil dun sa disgrasya na nangyari. Yung cause ng disgrasya, siguro, huwag na muna nating pag-usapan yon, iimbestigahan pa yan, pero ang priority natin ngayon is makuha yung mga nakatrap, no? May mga additional equipment tayong maipapahiram, maipagamit dito sa ating mga partners sa site. Meron kaming yung bore scope, yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin, yung heartbeat monitor natin. Samantala, bandang 12:20 AM nang mailabas kanina ang isa pang biktima na naipit sa gumuhong building. Isinugod pa siya ng mga rescuer sa ospital habang sinusubukan na i-revive. Subalit ayon sa Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office, idinikla rin itong dead on arrival. Dahil dito, dalawa na ang naitalang nasawi dito sa insidente. Abang 26 naman ang mga Nestor? Wala ang specific event kung saan sila natrap at ito nga ay patuloy pa rin na hinahalata ng mga BFP at mga rescuers. Nestor, medyo pumangit yung audio mo kanina eh. So ang pinaka-updated na ngayon, dalawa na yung kumpirmadong patay mula dyan sa mga nakuha sa gumuhong ginagawang gusali. Tama ba, Nestor? Tama, Bernard, dalawa na nga yung natukoy na dalawang nasawi dito sa gumuhong gusali at yung pinaka-latest nga yung 12:20 AM na isa sa mga nasawi. Sa ngayon ba, Nestor, ay tukoy na ng mga rescuer kung saang parte ng gumuhong building naroroon yung mga natrap
na mga manggagawa o mga construction worker? Bernard, nang nakausap natin yung CDRMO ng Angeles, hindi pa nila tukoy kung saan-saan talaga mga lugar, yung mga natrap na mga mahigit na 20 na mga workers ito sa nasabing gusali. Mahirap ang ginagawang rescue operation ng mga authority. Nestor, paano yung ginagawa nilang diskarte? Naipaliwanag ba sa atin dahil sa dami ng gustong tumulong, paano yung sistema ng kanilang rescue operation? Sa ngayon, Bernard, ginati nila ito sa 4 na quadrant na sinasabi kung saan nga ay meron silang bawat quadrant o 4 ay meron dong mga rescuer bawat isa na kung saan doon ay naghahagilap sila, nagre-rescue operation sila doon sa 4 na quadrant na binabanggit. Pero sa ngayon nga ay ito, pahirapan pa rin sila sa paghahanap dahil nga ay hindi sila maka-penetrate sa loob dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natatanggal yung debris doon sa gumuhong gusali. Nestor, meron na bang pumunta dyan na may-ari o representative nitong gumuhong gusali? Ayon sa CDRMO na kausap natin kanina, pero hindi nila matukoy kung sino yung pumunta. Kaya hindi pa naman natin nakakausap yung Bureau of Fire Protection hinggil dito kung sino talaga yung pumunta na representative ng may-ari, Bernard. Sa ngayon ba naitanong mo kung kinukonsidera na nila ang paghingi ng tulong sa mga taga-ibang bansa para mapabilis yung rescue operation? Bernard, sabi ng CDRMO at ng iba pang mga government dito sa Angeles ay sapat naman yung mga rescue team unit na nanggagaling mula sa iba't ibang mga probinsya, mula sa Bulacan, MMDA at meron ding mga AFP. At ito ay aabot ng nasa 1,000 na mga talagang rescue operation unit na tumutulong para doon sa pagsasaayos dito sa operasyon dito sa pagre-rescue doon sa mga natrap. Yung pang mga natrap dyan, Nestor, mga taga Pampanga o may mga taga ibang lugar? Bernard, ayon sa CDRMO, karamihan dito ay mga taga Pampanga. Pero yung iba ay hindi naman siya matukoy kung saan mga iba't ibang mga lugar. Sa ngayon, yung mga kamag-anak na umaasa na makikita pa ng buhay yung kanilang mga mahal sa buhay na natrap dyan, meron ba silang pwesto kung saan naman sila nag-iintay at naasikaso naman ba sila? May mga nagpunta na dito kahapon na 2 at ayon sa naman sa kanila ay inaasikaso naman sila dito at binibigyan sila din ng pagkain. At kumbaga nag-aantay sila kung anong magiging resulta doon sa kanila kamag-anak ng tatrap sa loob. Okay. Makikibalita kami sa inyo, Nestor, kung may update at kung may matatagpuan pa, may liligtas ng buhay. At kayo, ingat din kayo dyan. Maraming salamat. Nestor Torres live mula sa Angeles City, Pampanga. Wala dito. This time naman, alamin na natin muli ang latest na presyo ng mga pangunahing bilihin nasa pamilihang bayan ng Santa Ana, Maynila. Ang ating kasama na si Joy Rabina. Joy, magandang umaga sa iyo, Joy. Live report. Good morning, kumusta ang pag-iikot nyo dyan sa palengke? Isang umahataw na umaga, Ani, at sa ating mga kasambahay. Live tayo dito sa pamilihang bayan ng Santa Ana Market, Manila. At kasabay nito ay ang paghataw pataas ng mga presyo ng isda dito. At umpisahan naman natin sa fish section. Umabot sa 300 pesos ang bawat kilo ng bangus. Samantala nasa 160 pesos naman ang tilapia. Nasa 280 pesos ang bawat kilo ng galunggong. At kung mahigpit naman ang budget ng ating mga kasambahay, ang presyuhan ng kamatis ay nasa 80 pesos naman. 100 pesos naman ang sibuyas, samantala ang bawang ay nasa 160 pesos bawat kilo. 140 pesos naman bawat kilo ang palaya, habang nasa 120 pesos naman ang labanos. 120 pesos din ang sayote at nasa 80 bawat kilo ang repolyo. 100 naman ang bawat kilo ng talong. Para lang may lasang karne ang mesa ng ating mga kasambahay. Ito ang galaw ng halaga ng ating pork section.
Parehong nasa 350 pesos ang bawat kilo ng pork hasim, pork pige at pork chop. Samantalang parehong nasa 450 pesos naman ang liempo at lomo. At para sa sektor na madaling hinga ng tingi, umabot sa parehong halaga ang quarter rice at nasa 40 pesos ang bawat kilo. And of course, taos-puso po nating pinasasalamatan ang mga nakatubang po sa production natin ngayong araw, ang MCGI Mothers, at special shoutout and acknowledgement sa ating Market Master, si Ma'am Christina Tan, and sa mga staff ng Pamilihang Bayan ng Santa Ana, Manila, ang Rap Bangus and Live Tilapia Stall, Anne Victoria Stall, Boys Chicken Stall, Elmer's and Helen's Meat Shop Stall, Miss Elizabeth Stall, and Miss Delia Stall. Salamat po sa pagtsatsaga. Balik po sa inyo sa studio. Joy Rabina, maraming salamat. Mula dyan sa Pamilihang Bayan ng Santa Ana, Manila, Josa and Jodren, magandang umaga. Magandang umaga. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, May 25, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, May 25, 2026. Trough ng low pressure area pa rin ang nakakapekto sa Palawan at sa Mindanao. Itong trough ng low pressure area o extension ng low pressure area ay inaasam magpapatuloy ngayon at ganun din bukas. Yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Nasa layong more than 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. Patuloy po natin itong babantayan at may posibilidad na ito'y maging bagyo. At sa ating lagay ng panahon, patuloy pa rin na maganda at maliwalas ang panahon sa Luzon. Inaasahan pa rin ang mainit at alinsangan nito lalo na sa tanghali at sa hapon. Kaya mataas ang temperaturang matatala sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Mas mataas naman sa Tuguegarao na aabot ng 37 degrees Celsius. Kahit na mainit at malinsangan na panahon ating mararanasan, may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm nang kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan sa hapon o sa gabi. Dako tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa trough ng low pressure area, itong Palawan at itong buong Mindanao, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababae po natin sa Palawan at Mindanao, makakaranas pa ng medyo o maibsan ang init na panahon. Pero sa Visayas, patuloy pa rin na magiging maganda at malisangan o maganda at maliwas na panahon. Inaasahan pa rin natin ang alinsangan nito lalo na nasa tanghali at sa hapon. Pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Kahapon, mataas po ang heat index po natin sa Dagupan City na umabot ng 48 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 41 hanggang 43 degrees Celsius. Sa ngayong araw, ngayong Lunes, ang forecast nating heat index na mataas na 47 degrees Celsius doon pa rin sa Dagupan City, Pangasinan. Sa Metro Manila, inaasahan po natin na 41 hanggang 43 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning, isabihin na wala tayong inaasang matataas na alon. Ang lagay po ng ating karagatan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman nito. Pero paalala sa mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-uulan nating maranasan ngayong araw, lalo na sa Palawan at sa Mindanao, dahil pa rin sa trough ng low pressure area. Ang araw sisikat mamaya pong malapit na 5:27 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:20 ng hapon.
At napanood mo natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 7. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Danis. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, si Bishop Publico ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Stand by, susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.